Pagkatapos magsalita ni Ming Shiren, tumingin siya kay Old Eighth ng may pagmamalaki. Old Seventh, hindi mo man lang ako kayang bitagin sa iyong mga pukana, lalo na ang maestro. Sa sandaling iyon, sumingit si Hua Wu daw, matalino ang sinasabi ni Ming Shiren. Walang ipinahayag na opinyon si Lasho ngunit sa halip ay itinuon ang kanyang tingin kay Zhu Honghong. Old Eighth, hinihintay ng iyong guro ang iyong paliwanag. Umiiyak si Zhu Honghong, Maestro, ako po ay inosente. Inosente ang paa mo. Napakaraming beses ka nang tinulungan ni Old Seventh, labis ang iyong motibo sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita si Lasho, bakit hindi tingnan kung totoo o hindi? Kung mayroon talagang link ang spell, kung gayon tama ang hinuha ni Ming Shiren, kung hindi, hindi ito totoo. Pagkatapos ay nagsimulang mag-imbestiga si Ming Shiren at ang iba pa gamit ang mga kasangkapan. Pagkalipas ng ilang sandali, kumpleto na ang inspection, at yumuko si Duan Masheng kay Lasho, Maestro, kumpleto na ang inspection, walang natagpuan. Medyo nahiya si Ming Shiren, masama ito, labis na paghihinala, tiyak na papagalitan tayo ng maestro ngayon. Gayunpaman, hindi siya sinisi ni Lasho, dahil hindi ito natagpuan ngayon ay hindi nangangahulugang hindi ito matatagpuan sa ibang pagkakataon, may katwiran ang sinabi ni Ming Shiren. Si Zhu Honghong, na patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang mukha, hindi pa ako kailanman ginawa ng ganito, ako ay inosente. Nahihiyang humakbang si Ming Shiren at pinunasan ang kanyang mga luha. Old Eighth, huwag ka nang magdahilan. Kinuha ng 5 rats ang iyong precious Zen robe ngunit hindi nila sinubukang kunin ka. Inaasahan mo pa rin bang tutulungan ka ni Old Seventh? Ginagamit ka lang niya. Sa sandaling mabanggit ang precious Zen robe, nanlaki ang mga mata ni Zhu Honghong sa enerhiya. Ang bagay na ito ang kanyang lifeline, ang mawala ang precious Zen robe ay halos katulad ng pagkawala ng kanyang buhay. Maestro, mayroon po akong gustong sabihin. Alam kong pinaparusahan ninyo si Seventh Brother, at mayroon akong plano. Sabi ni Zhu Honghong. Tiningnan siya ni Ming Shiren na may komplikadong ekspresyon, sa kanyang talino, gusto niyang mag-alok ng plano. Bakit tila hindi mapagkakatiwalaan ito? Nahihiyang ngumiti si Zhu Honghong, Maestro, alam ko kung saan gustong magkita sina Old Seventh at ang 5 rats. Nagdududang tanong ni Ming Shiren, sa mga kakayahan ni Old Seventh, hahayaan ka ba niyang malaman ang gayong confidential na bagay? Humalaklak si Zhu Honghong, hindi ko sinasadyang nalaman ang tungkol dito. Bukod dito, noong panahong iyon, labis akong pinagkatiwalaan ni Seventh Brother. Kaya tumalikod ka at ipinagkanulo siya. Tanong ni Ming Shiren. Hindi alam ni Zhu Honghong. Ang isasagot. Pagkatapos ay nagsalita si Lasho, saan? Bagamat maaaring hindi mahalaga ang pahiwatig ni Zhu Honghong, mas mabuti ito kaysa wala, at kailangan pa rin nilang mag-ingat laban sa posibleng mas malalim na mga pukana ng suwail na disipulo. Hindi siya nag-aalala tungkol dito, dahil para sa kanya, ang makita si Siwuya ang tanging mahalaga, ang iba ay walang kabuluhan. Anumang sabuatan o panlilinlang ay walang halaga sa harap ng ganap na kapangyarihan, na parang ito ay papel lamang. Sumagot si Zhu Honghong, Upper Prime City, Longwind Tavern. Medyo nagulat si Xiaoyu, minsang pumunta ang Black Cavalry sa Upper Prime City upang sugpuin ang kaguluhan, at naglalakas loob pa rin ang 5 rats na manatili sa Upper Prime City. Ang pinakamapanganib na lugar ang pinakaligtas na lugar. Hindi kilala ng sinuman ang mga daga na ito, kahit na tumayo sila sa gitna ng kalye, maaaring hindi mo sila makilala. Hindi ako nagulat na nagkita sila sa Upper Prime City, paliwanag ni Ming Shiren. Pagkatapos ay tinawag ni Lasho ang pangalan ni Ming Shiren, Ming Shiren. Narito po ang disipulo. Pupunta ka sa Upper Prime City upang ibalik si Siwuya. Ipaalam mo rin sa Upper Prime 5 rats na mas mabuting pumunta sila sa bundok upang ipagtapat ang kanilang mga kasalanan, kung hindi ay haharapin nila ang mga kahihinatnan. Nang marinig ito, hindi nang ahas na magpabe si Ming Shiren, masusunod po ang disipulo. Lumapit si Zhu Honghong, nahihiyang ngumiti, Maestro, maituturing po ba itong paggawa ng kabutihan? Umaasa po ako na tutulungan ako ng maestro at ng aking mga kapatid na mabawi ang precious Zen robe.
Nang marinig ito, tumingin sa kanya si Lasho, suwail na disipulo. Ano ang dapat gawin sa pagtatago ng impormasyon? Old Eighth, alam ang lugar ng pagkikita ngunit itinago ito hanggang ngayon, nagpapakita ng makasariling motibo. Natakot na muling lumuhad si Zhu Honghong, alam po ng disipulo ang kanyang pagkakamali. 50 palo ng tungkod, si Duan Musheng ang magpapatupad, malamig na sabi ni Lasho. Masusunod po ang disipulo, sagot ni Zhu Honghong. Pagkasabi nito, tumalikod si Lasho, magpatuloy. Nang makitang hindi pa umaalis ang maestro, labis na nalungkot si Zhu Honghong, malinaw na gusto ng kanyang elder na personal na pangasiwaan, na ginagawang mas masakit ang 50 palo na ito kaysa sa 100 palo noon. Senior brother, dahan-dahan lang po. Magmamakaawa na sana siya nang makita niyang mabilis na lumalakad si Duan Musheng na may dalang malaking puno. Pasensya na, junior brother, ang mga patakaran ay patakaran, at mas mabuting magkamali sa labis na kahigpitan. Para rin ito sa iyong kabutihan. Kung kahit ang isang lugar na kasing ganda ng Golden Court Mountain ay walang disiplina, paano natin maibabalik ang dating kaluwalhatian nito? Pagkasabi nito, hinampas ni Duan Musheng si Zhu Honghong. Agad na kumalat sa buong likod ng bundok ang isang sigaw na parang baboy. Para sa matinding parusa sa suwail na disipulong si Zhu Honghong, 500 merit points ang iginawad. Nang marinig ang prompt, hindi man lang tumingin si Lasho kay Zhu Honghong at tumalikod upang umalis sa Reflection Cave. Tinapik ni Ming Shiren ang puwit ni Zhu Honghong at humalaklak. Old Eighth, nararapat lang iyan sa iyo. Ang makatanggap ng 50 palo ay mas mabuti pa rin kaysa sa masira ang iyong pagsasanay o mamatay. Mag-iisip ako ng paraan para maibalik ang iyong precious Zen robe. Labis na natuwa si Zhu Honghong nang marinig ito, gayunpaman, mabuti ang pakikitungo sa akin ng aking kapatid. Hindi na siya nilingan ni Ming Shiren, tumalikod upang umalis. Nagmadaling lumapit sa kanya si Pan Zhang. Talagang masinop at matalino si Mr. Fourth, kung hindi nakita ni Mr. Fourth ang panlilinlang, maaaring lahat tayo ay nalinlang ni Mr. Seventh, ang traidor. Nadama ni Ming Shiren na may kakaiba sa kanya, may kailangan ka ba? Taos pusong sumagot si Pan Zhong, talagang hinahangaan ko si Mr. Fourth mula sa kaibuturan ng aking puso, walang kasinungalingan. Gustong-gusto ko lang ang pakikinig sa iyo, puro papuri at panunuyo, ngunit parang napakatotoo. Pagkasabi nito, lumundag si Ming Shiren at umalis sa Reflection Cave. Samantala, sa isang tahimik na maliit na gusali, hindi sinusubukang unawain ni si Wuya ang banal na spell tulad ng dati kundi nakatingin sa kalangitan sa gabi, tila nag-iisip ng malalim. Hindi niya maintindihan, kailan natutunan ng kanyang maestro ang gayong malalim na mga pamamaraan ng banal na spell. Sa isang kalapit na istan, medyo magulo ang iba't ibang aklat tungkol sa mga banal na spell. Ang mga aklat na ito ay nakolekta mula sa mga paghahanap na iniutos niya. Araw-araw niyang pinag-aaralan kung paano basagin ang banal na spell, ngunit sa kabila ng pagsusubok ng halos lahat ng mga pamamaraang binanggit sa mga aklat na ito, wala ni isa man ang gumana. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang tauhan mula sa malayo, Maestro, nasuri na namin, hindi nakikipag-ugnayan ang Evil Sky Pavilion sa anumang Budista o Daoist ang maestro. Tanong ni si Wuya, ang Budistang maestro mula sa Runan Sanctuary, ang Daoist ang maestro mula sa Crossing the Sky River, ang Great Han Seal ng 9 characters mula sa Tangze Town, at maging ang hindi kilalang mga puwersa sa Lotus Platform. Lahat ba ito ay walang kaugnayan sa labas ng mundo? Umiling ang tauhan, walang natagpo ang pahiwatig, Maestro. Dapat ba naming ipagpatuloy ang investigasyon? Hindi na kailangan. Maaari nang kumpirmahin. Naghahanap ang maestro ng mga bagong pamamaraan. Mayroon ba kayong natagpo ang mga especially iya mula sa Evil Sky Pavilion? Tanong ni si Wuya. Sumagot ang tauhan, alam lang namin na mahusay ang kalaban, ngunit hindi namin alam kung sino ito. Kumusta ang palasyo? Wala ring natagpo ang mga especially iya sa palasyo. Gayunpaman, nakatanggap kami ng isa pang impormasyon, isang maestro mula sa Western Frontier Lulan ang pumasok sa palasyo. Ang taong ito ang malamang na nagpasimuno sa pormasayon ng Lotus Platform.
Talagang may mga pamamaraan ang Molly na ito, maaari ka nang umalis. Sumagot ang tauhan ng, oo, at pagkatapos ay umalis sa lugar. Hindi nagtagal, nagmadaling lumapit ang isa pang tauhan. Maestro, isang ulat mula sa Upper Prime City, ninakaw ng Upper Prime 5 Rats ang precious Zen robe ni Mr. A. Sinasabi nilang gagamitin nila ang bagay na ito upang mabawi ang kabayaran para sa misyon laban sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, biglang iminulat ni Shibuya ang kanyang mga mata, hanggal. Maestro, ang Upper Prime 5 Rats ay hindi mula sa Darknet, at mahirap kontrolin. Dapat ba nating samantalahin ang pagkakataong ito upang lipulin silang lahat? Hindi nagsalita si Shibuya, nag-isip ng ilang sandali bago sinabi, magpadala ng lumilipad na sulat sa 5 Rats, magkita sa Upper Prime City sa loob ng 2 araw. Maestro, ang kasalukuyan ninyong sitwasyon ay hindi angkop para sa paglitaw sa publiko, maaari kong pangasiwaan ang lahat ng bagay sa inyong ngalan. Umiling si Shibuya at sumagot, hindi mahalaga. Dumating na ang maestro mula sa Western Frontier Lulan, masyadong tahimik na ang Upper Prime ng matagal, oras na upang magsimula ng apoy. Oo, ako na ang bahala. Hindi nagtagal ay dumating ang susunod na araw, at dahan-daang iminulat ni Lasho ang kanyang mga mata mula sa estado ng pagmumuni-muni sa Heavenly Writing. Nadama niya ang pambihirang kapangyarihan, malayo pa rin sa pagiging puspos. Gayunpaman, sa kabutihang palad, mas mabilis ang bilis ng pagmumuni-muni kaysa dati. Dati ay tumatagal ng 7 hanggang 10 araw upang maabot ang pagiging puspos, ngunit ngayon ay aabutin lamang ng halos 5 araw. Lumapit siya sa mesa at tumingin sa sinaunang mapa na gawa sa pergamino. Kumpara sa nakaraang araw, walang pagbabago sa sinaunang pergamino, tanging ang pattern ng palasyo ng Divine Capital ang bahagyang mas malinaw, ang iba ay nanatiling malabo o blanko. Ang iba pang mga fragment ng Heavenly Writing ay maaaring nasa palasyo lamang, ngunit paano ito mahahanap? Bagamat lubhang mahusay, ang paghahanap ng karayom sa dayami, at bukod dito, hindi man lang alam ni Jiang Aijian kung ano ang hitsura ng Heavenly Writing. Dapat ba akong pumunta mismo? Habang nag-iisip, narinig ang boses ni Duan Musheng mula sa labas, Maestro, magulo pa rin ang primal energy ni Old Eighth tulad kahapon. Sabi ni Lasho, papuntahin mo si Panzong upang takpan ang kanyang mga meridian, energy center, at energy sea. Kung hindi yun sapat, patuloy mo siyang hampasin hanggang maubos ang kanyang primal energy. Nagliwanag ang mga mata ni Duan Musheng sa sinabi nito, ang lalim ng pananaw ng Master, bakit hindi ko naisip iyon? Matagal na rin nang may huling nagsanay ng sabay. Akmang tatalikod na sana siya at aalis. Sa sandaling iyon, nagtanong si Lasho, nasaan si Xiaoyu? Ang pag-uugali ni Xiaoyu ay medyo kakaiba nitong mga nakaraang araw, kaya kinakailangan ng dagdag na atensyon. Isa pa, kadalasan si Xiaoyu ang naghahatid ng mga mensahe, kaya hindi makatwira na biglang dumating si Duan Musheng. Sumagot si Duan Musheng, may sakit si older brother na Xiaoyu, nagpapahinga sa timog na pabilyon. May sakit, nagtaka si Lasho pagkarinig nito. Sa antas ng Way of Transformation ng Divine Court Realm, ang mga karaniwang sakit ay malayo na dapat. Puntahan mo at asikasuhin mo si 8th Elder Brother. Pupunta na po ako, sagot ni Duan Musheng at tumalikod para umalis. Pagkatapos ay tinungo ni Lasho ang timog na pabilyon. Tahimik ang pabilyon, tila walang anumang kakaiba. Tumayo si Lasho sa labas ng timog na pabilyon at tahimik na nagmasid ng ilang sandali, pagkatapos ay ipinarating niya ang kanyang tinig, Zhao Yu. Isang nagulat na tinig ang narinig mula sa loob ng silid, Master. Lumapit si Lasho na nakapamaywang, ngunit hindi siya agad pumasok. Sa boses ni Xiaoyu, nakadama siya ng bahid ng tensyon at sakit. Habang papalapit siya sa pintuan, isang bugzo ng malamig na enerhiya ang sumugod sa kanya. Sumimangot si Lasho, ikanaway ang kanyang kamay, at isang bugzo ng malakas na enerhiya ang direktang bumukas sa pinto. Bumaling ang kanyang tingin kay Xiaoyu. Hindi nagpapahinga si Xiaoyu kundi nakakulot sa isang sulok, nanginginig, at balot ng malamig na pawis ang kanyang ulo. Ang kanyang katawan at buhok ay nabahiran ng malamig na enerhiya. Salaitan ng lamig at init,
kalahati ng kanyang buhok ay basa, at isang manipis na patong ng puting hamog pa ang tumatakip sa ibabaw ng kanyang damit.